Bang Hilonggo. Please subscribe Subscribe and like. and share. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa ating mga OFW, sa lahat nating mga kababayan. So ito po mga kababayan, no? Pinapalabas kasi ng mga DDS ngayon, mga nasa kabila, ipakana daw umano ni PBBM, no? Ang pagpaparisto kay dating Pangulong Roa Duterte ng ICC, no? So wala naman tayo sa ICC, pero meron tayong Interpol, pasok tayo sa Interpol. So yun nga lang, yung ICC po ay nakipag-coordinate sa Interpol, at ang Interpol naman nakipag-coordinate sa PNP. Ay nasa Interpol po tayo mga kababayan. Kaya doon, nadakip po si dating Pangulong Roa Duterte. Hindi po kasalanan ni PBBM yun. At ito pa, hindi kasalanan ni PBBM dahil hindi naman si PBBM ang nagpatupad ng war on drugs. Si dating Pangulong Roa Duterte po ang nagpatupad ng war on drugs. At mismo sinabi din ni dating Pangulong Roa Duterte na sabi niya walang kasalanan dito si BBM kung ano man pag-iimbestiga ng ICC sa kanya, walang kinalaman ang administrasyon Bongbong Marcos sa anumang mga aligasyon na binabato ngayon ng mga DDLS. So para na lang talaga maisisi sa gobyerno, so ganun ang gagawin nila, magpapalabas sila ng mga fake news. So kung ano-anong mga fake news ngayon ang binabato nila sa administrasyon, kung ano-anong katulad na lang kay First Lady. Sinasabi nila na na-hold daw si First Lady sa Amerika, sa Los Angeles. Sinasabi nila na-hold daw doon dahil sa namatay. Fake news po yun mga kababayan. So ngayon, meron na naman silang inilabas na, ayan, tingnan nyo yan. Yung mga judge daw sa ICC ay kinausap na naman daw ni First Lady, mga kababayan. So ano-ano na lang kayang fake news ang ipapalabas nila para mapagtakpan itong ginawa ni dating Pangulong Duterte, nagpatupad ng war on drugs at 30,000 ang mga namatay. So hindi kasalanan ni PBBM ang war on drugs, 'di ba? Siya ang nagpatupad niyan At hindi lang 'yan. 2018, 17 o 2018, nag-file ng case, no? Si Trillanes at saka yung mga biktima sa ICC. Ito. Ayan po, makikita nyo po yan mga kababayan. Ayan po si dating Senador Antonio Trillanes. Pumunta siya ng International Criminal Court noong 2017. Siya ay nag-file ng kaso na magdalo sa ICC laban kay Duterte. After 8 years, sa wakas, nahuli na rin ang berdugo. Sa lahat na kasama namin sa mahabang lakbay na ito para sa hustisya ng mga libu-libong EJK victims, maraming salamat po. So yan ay post ni Trillanes 2017, no? May gitsang taon pa lang si Duterte noon ay nag-file na sila ng kaso, no, kay dating Pangulong Roa Duterte. So hindi pa presidente si PBBM, presidente pa si dating Pangulong Roa Duterte. So wala pong kinalaman si PBBM dito sa pagdakip kay dating Pangulong Roa Duterte dahil panahon niya pa ito na pending at ngayon lang lumabas. 'Di ba? So eto, kung ano man ang naging aksyon ng ICC ay dahil din yan sa sinabi ni dating Pangulong Roa Duterte na bilisan na ng ICC. Baka hindi na daw sa umanong abutan na buhay. So, sa kanya mismo galing yun, nakakuha lang ng idea itong ICC. Napabilis ang arrest warrant sa kanya. Diba, nung nandun siya sa Congress, diba, Congress hearing. So, sinabi niya po yan, diba, mga kababayan, ay muntik pa nga niyang sinapak ng mic si Antonio Trillanes. So, walang kasalanan si BBM dito kung ano-anong binabato ng mga DDLS. 'Di ba? Kung ano man kasalanan, panagutan niya. Kasi total naman sinasabi ng mga DDLS, walang mali sa ginawa ni Duterte. Hayaan nila na litisin. Kasi, yun ay pantay-pantay kasi nasa International Criminal Court, ibig sabihin, pantay-pantay ang tingin ng batas doon. Diba? Nasa international
mahirap ka man, mayaman ka man, so pantay-pantay, huwag kayong mag-alala. Kung yun naman po ay walang mali at walang mali sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, edi malaya siya. Diba? Ayaw niya pa niyan, di babango yung amo ninyo na maganda pala ang pamamalakad ng war on drugs niya. Pero 30,000 kasi ang namatay. Kabilang na yung 4 years old, si Kian De Los Santos. So maraming namatay kasi ng mga inosente na hindi naman dawit doon sa hindi naman dawit sa mga illegal na droga. So ang sinasabi naman ng iba, mga kababayan, sinisisi nila, sabi daw niya, may comment sa akin, ilan ba daw umano ang nadamay? 1, 2, 5, 3, sabi niya. Kaysa naman daw sa papatayin ng mga adik daw, mga kababayan, na pinatay ni Duterte ng mga adik. So kahit 1 o 2 o 3, 5 ang nadamay o 1, mahalaga ang buhay ng isang tao. Tandaan nyo yan. No? Lalo na yung 4 years old na nadamay lang, wala pang kalam-alam yun. Walang kamuwang-muwang sa mundo. Hindi niya naman alam, na-addict pala tatay niya. 3 years old, 4 years old, mga kababayan. No? Hindi kasalanan ng mga kabataan kung ano man yun ang nangyari. Pero kung may tamang due process, may tamang paghuli, siguro ho mga kababayan, hindi ho naranasan ng mga kabataan yun. Yung mga nadamay sa AGK. Diba? Ito, pakinggan nyo po ito, ang sinabi po ni Attorney Claire Castro, kasi sinasabi daw po na kinidnap daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito, pakinggan nyo to para maliwanagan kayo. So ito po mga kababayan, sabi kasi dito, no, ni VP Sara, kinidnap daw, no, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ito, pakinggan nyo to. State kidnapping. What does he mean by that? Now, what does she mean by that? State kidnapping. Well, I guess I have to stick with the word kidnapping. Ano-ano po ba yung elements ng kidnapping? Ba? Pagkuha ng sapilitan ng walang otoridad. Tama. 'Di ba? Kung makita naman natin sa video, tama naman po ang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May kita naman halos mga mga naka-live, may mga live video, mga upload video na makikita natin na hindi naman po talagang sapilitan na hinuli si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya ay hinuli at binasahan ng warrant of arrest ni General Torre. So makikita naman natin na kusang sumama din si Pangulong Duterte. So wala hong panghaharas, no, para huliin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para lang sabihin na kinidnap. So iba yung kinidnap kasi kita naman natin kahit sa mga pelikula lang pag kinikidnap pag kinidnap, 'di ba? Siyempre nang lalaban ka. Hinihila ka dahil ayaw mo sumama. So iba yung kinidnap kaysa sa hinuli. O palabas na lang nila yan para makakuha sila ng simpatya sa taong bayan. So yun po ang pinapalabas nila ngayon. Although marami na talaga ngayon ang naglalabas ng fake news. No? Kaya payo ko lang sa mga kababayan natin, doble ingat. Alamin yung totoo, huwag lang magpapaniwala kung ano man ang napapanood nyo sa social media. Kasi mga kababayan, ngayon ho, talagang labasan ng mga fake news ngayon. At yan ngayon ho ay inaano na ho ngayon ng NBI para po madakip yung mga nagpapakalat ng fake news. Kaya tuloy natin. Pinakasimple. Yan ang pinakasimple para sa taong bayan. Unang-una po, paano po magiging kidnapping? Kung may warrant of arrest. Yun. Oh. It was Rinig issued nyo, by an authority, by the court. Kapag ka po meron ng issuance ng anumang order from the court, we have to comply. Especially sa ating po nangyari ay through Interpol. Hindi po pwedeng kapag ka po nagsuserve ang sino mang otoridad, let's say sheriff, atin na lang po itong tatalikuran or ating sasaktan o ating susuntukin. Hindi po pwedeng ganun. Kung ano po ang nandiyan dyan at legal po na masasabi nating order from the court, we should abide. No? We should abide by that. So, wala po ako nakikitang kidnapping.
dahil hindi nga po ito sa pwersahan at lahat po ng elemento na dapat pong gamitin para maging masabing valid yung warrant of arrest at yung paghingi ng assistance ng Interpol ay nandiyan naman po. Kompleto po tayo ng papel. Oo, narinig nyo ha. So, kumplito ng papilis. So, wala po dong sinasabi na pangkikidnap o ano. May warrant of arrest, tapos sasabihin mo kidnapping. At saka, maayos po ang pagkahuli kay dating Pangulong Roa Duterte, di ba? Talagang ito nga masasabi natin eh. Siya nga, binigyan pa ng tamang pagkahuli. May due process pa eh. Pero yung mga nabiktima, na walang nakatanggap na due process, itong mga biktima na mga namatay sa AJK. Kabilang na mga kabataan, no, na namatay sa panahon or war on drugs. So, sabihin nyo, hindi naman si Duterte ang pumatay. Pero siya po ang nagpatupad ng war on drugs. Hindi naman po mga bata ang nagpatupad ng war on drugs o hindi rin ang mga kapulisan. Kundi, siya mismo ang nagpatupad niyan. So sana, nung una pa lang na alam niyang mali ang pagpapatupad ng war on drugs, dapat pinatigil niya na. Diba? So hindi na tuloy-tuloy pa hanggang na-end ang kanyang termino. Kaya umabot ng 30,000 ang namatay sa AJK. Kabilang na si Kian de los Santos. So, kung wala namang kasalanan, siguro naman ilalabas naman yung totoo. Kaya kung ano man ang hinaing ninyo ngayon ng mga didiles, hayaan nyo na maimbestigahan. No? Total gusto nyo naman malaman yung totoo. Kung lumabas ang totoo, di wala kasalanan si Duterte, siguro naman masaya kayo. Pero pag lumabas ang totoong lumabas ang resulta na may kasalanan si dating Pangulong Roa Duterte doon sa war on drugs, tanggapin nyo na lang. Yun po. Maraming salamat at magandang araw po.